I hope and I think that the Senate Blue Ribbon Committee must focus on all aspect of flood control project problem, hindi lang doon sa contractor. Nasa linya po ng ating komunikasyon, isa pong political vlogger. Wala iba kundi si Binibining Joey Cruz. Ma'am, magandang umaga. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa Good inyong morning. oras. Good morning po, Sir Jade. Good morning, Sir Admar. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa po ninyo. Po, Ma'am Joey, ano bang reaksyon mo doon sa naging pagdinig o investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunahan ni Senator Marcoleta kaugnay nga po dun sa mga maanumalyang flood control projects? Um, maganda na no, maganda na nabuksan tong investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control projects. Although kasi nagsisimula pa lang naman, so abang-abang tayo ng mga susunod na mga mangyayari. Pero malaking bagay na sinabi ni Secretary Bunuan na merong lampas na 5 million na flood control project sa Bulacan na hindi naman talaga nagawa. Mga ghost projects totaling around 5 billion pesos. I think itong revelation na to ni Secretary Bonoan should be part of the baseline of the Senate Blue Ribbon Committee moving forward. Kasi ina-expect nating lahat na maraming ma-unravel ang Senate Blue Ribbon Committee dito. At ako personally, ayokong makarating tayo doon sa ayokong mauwi yung hearing sa pagsentro sa mga kontraktor lamang. Kasi ang problema ng flood control project ay problema ng policy making, problema sa pamimili ng mga flood control project, problema sa pagbibid out ng mga project, at eto na nga, yung huling parte is yung problema sa pagpapatayo mismo ng project. So I hope and I think that the Senate Blue Ribbon Committee must focus on all aspect of flood control project problem, hindi lang doon sa contractor. Kasi ang mga contractor, ano All lang kinds of naman sila plastics. Features, specifications, generations, years. Sorry. Ang flood control project ano lang naman yan eh. Ang mga contractor ay mga what do you call this? Kumbaga pagkadating sa usaping krimen, parang mga hired gun lang sila eh. They are going to do it regardless basta meron silang no, basta kikita sila. Kasi at the end of the day, negosyante ang mga contractor, whether it is the BBM administration or someone else. Gagawin nila ang lahat ng paraan para uh, magkaroon ng kontrata, magkaroon ng proyekto. So, tingin ko dapat makita ang problema tungkol doon sa aspeto ng uh, pagbuo ng flood control project sa lahat ng aspect, hindi lang doon sa ginawa ng mga contractor. Kasi yung mga contractor, they are only part of the problem when it comes to building the flood control project itself. Although, of course, kung titingnan natin kung sino yung backer ng mga flood control project contractors, ayan, doon na natin ma-unravel kasi kung ano yung iba pang mga issue. And I hope that the Senate Blue Ribbon Committee will explore that moving forward. Sa tingin mo ba ay malalaman natin o may mga opisyal ng gobyerno or mga congressman kasi nga madalas nating narinig mga contractor yung tawag, no? Kasi nga daw dawit sila o involved sila doon sa mga contractor. Sa tingin mo dito sa hearing na ito ay mapapangalanan yung mga involved, yung mga kasabwat na mga kongresista o mga nakinabang ng mga kongresista sa mga contractors na ito ng mga flood control projects? I think ang dapat mapangalanan at ma-identify ay kung higit sa lahat saan yung mga lapses doon sa sistema natin. Kasi habang nanonood nga ako ng hearing Sir Jade, Sir Admar habang nakikinig ako nung meeting, at yung ibang yung hearing din sa kasi meron ginagawang hearing ang House of Representative, meron silang briefing kung papaano i-approach ang flood control project
issue. And isa sa mga napansin ko na narinig ko na isa sa mga narinig ko na explanation ng isang kongresista, ina-absolve niya yung mga legislator sa pagpili ng project pagpili ng mga flood control project. At napansin ko dito, na-mention niya na ang flood control project supposedly ay dumadaan sa mga development council. So it prompted me to look further, no, to dig deeper. Apparently, Sir J. Sir Admar, kung nandun tayo sa side ng executive hierarchy, ang mga flood control project ay supposedly dumadaan sa mga development council. Merong development council ang ating executive hierarchy from as low as the barangay level. At ang kanilang trabaho ay i-identify kung ano ang mga project, ano ang mga proyekto na kailangan ng kanilang barangay in order to manage their development and to to target kung ano ba talaga kailangan ng kanilang lokalidad. And it makes so much sense sa policy level point of view. It makes so much sense na yung mga lokalidad, yung mga local leaders talaga, sila dapat ang mag-identify kung ano ang kailangan nila, ano ang mga proyekto na kailangan nyo ng budget, at ito ang ipasa ninyo doon sa hierarchy ng executive leadership hanggang sa makarating ito sa presidente. And meron tayong tinatawag na Barangay Development Council, Local Development Council, which may be a city development council or municipal development council. Meron rin tayong provincial development council. Itong mga ito ay mga sistema na in place na nang napakatagal sa ating sa ating gobyerno. Pero bakit may mga local officials tayo, lalong-lalo na dito sa Bulacan, na kung saan ang gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando ay ilang beses nagsalita sa media at sinasabi na hindi niya alam itong mga flood control project na pinagagagawa sa aming lalawigan. Kasi taga Bulacan po ako, sir, Mm, mm. Sir Admar Sir Jade. So, para sa isang private citizen, maririnig mo ang iyong mga executive leaders sa sasabihin nila na hindi nila alam 'tong mga pangyayaring 'to, ay malaking malaking example na kung gaano ka-efficient yung ating sistema. So ibig sabihin, may mga natutulog sa kanilang mga trabaho, merong mga kasi hindi po pwedeng magkaroon tayo ng project na hindi nalalaman ng mga executive officials, lalong-lalo na kung ito ay gagawin sa iyong lokalidad. On top of that, kung sakaling sabihin natin na hindi dumaan sa deliberasyon ng Development Council ang pagpili ng mga flood control projects at ito ay in-insert, sabihin na natin, ng congressman. For some reason, siya lang yung nag-decide, sinabi niya, ay hindi, gawin natin yung flood control project dito sa bayan ng, for example, sa bayan ng Kalumpit, ganyan. Kung sino man ang congressman na nag-isip na ipasok yung proyekto na yan should stand up and defend that project. And kagaya nga ng sabi ko, kapag kasi ang usapan dinala natin dun sa bakit nakakuha ng lisensya yan, bakit 250 lang naman ang paid up capital ninyo, ganyan ganyan. Those are not really addressing the problem of having a faulty flood control project or having ghost projects. Hindi 'yun ang hindi masasagot yung problema natin sa mga flood control project doon sa simpleng paggisa doon sa mga contractor. It has to go beyond that. The direction of the investigation in the Senate should go beyond that. And ako, I am going to give time to Senator Marcoleta, who is the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I hope and I pray that moving forward, magiging ganun yung direction ng investigasyon. Kasi ang gusto natin, malaman natin kung ano ba ang mali dito sa flood control project na ito eh. This is not just a building issue. This is a policy issue which the Senate of the Philippines should tackle. Alam naman nating lahat ang problema sa flood control project. The reason why pinag-divide ng mga legislator natin. Kasi nga, pang flood control project, pagka tinayo mo yan,
napakadaling gumawa ng excuse. 2 years, 3 years, mag-antay ka lang ng bagyo na dadaan dun sa lokalidad na yon. You declare that the flood control project was taken over by a catastrophe, by a natural catastrophe. Written off na yan sa libro ng sa libro ng audit eh. Mm. Opo, opo. I-declare it fully paid. Pagkatapos, yun na siya, ano na siya, bayaran mo na ng buo. Pagkatapos, hindi mo na kailangan na managot kung nakumpleto yung project o hindi. Kasi you just have to wait for one typhoon. At i-write off na yan sa libro ng whoever, wherever the fund came from, i-write off na nila yan na sira na siya.